Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Dalawa ang karanasan ko sa kwentong ito. Yung isa ay nangyari sa dati kong pinagtatrabahuan at yung isa naman ay nangyari sa lugar ng aking pinsan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga ito sapagkat nagbigay ang mga ito ng matinding takot sa akin. Sisimulan ko na po ang kwento. Taong 1998 ay nagtatrabaho ako bilang karpentero. Sa mga panahong ito ay merong proyekto ang aking tiyuhin at isa ako sa kinuha niyang tauhan. Bali meron kaming itatayong bahay sa isang probinsya na talagang malayo mula sa amin at ilang araw daw kaming mananatili doon. Dumating itong araw na pumunta kami sa probinsyang iyon. Maaga pa lang ay sinimulan na namin ang trabaho at sa lupain na iyon ay merong bahay kubo at sabi ng may-ari, wag daw namin itong sirain nang sa ganun ay meron kaming matutulugan doon. Kaya tamang-tama, hindi na kami gagawa. Sa unang gabi namin doon ay wala naman kaming naramdamang kakaiba. Talagang normal ang lahat at nag-inuman pa nga kami sa labas ng kubo. Malayo din kaming makapag-ingay sapagkat walang malapit na bahay doon. Napapaligiran din kami ng mga nagtataasang puno. Yun nga lang, nakakabingi ang katahimikan kung walang magsasalita. Pero dumating itong gabi na nagsimula ang mga pagpaparamdam at yung isa sa aming katrabaho ay nagkaroon pa ng lagnat. Isang hapon pagkatapos ng aming trabaho ay agad kaming tumungo sa bayan para bumili ng mga gamot para sa katrabaho namin ito. Tawagin natin siya sa pangalang Kaloy. Kasama ko noon si Tio at ang isa pa naming katrabaho na tawagin na lang nating Manoy. Naglakad kami ng mahigit 1 kilometro bago narating ang bayan. At sa pagdating namin doon, ay agad kaming bumili ng mga gamot at ilang mga pagkain tulad ng tinapay at kakanin. Bandang 6:00 ay bumalik na kami sa baryo at nang marating namin ang site, ay nakita namin nagtitipon-tipon ang aming mga katrabaho. Pinapaligiran nila si Kaloy kasi nilalamig daw ito at nanginginig na. Agad naman namin siyang pinuntahan at pinainom ng gamot. Maya-maya lang ay kumalma ito at nagsabi na medyo maayos na ang kanyang pakiramdam. Sinabihan naman ito ng aking tiyo na mauna nang matulog para kinabukasan ay gumaling na ito. Kami naman ng mga kasamahan namin ay tumambay muna sa harap ng kubo at gaya na nakaugalian, nag-inuman kaming lahat. Pampawala ng pagod. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay meron kaming narinig na tunog sa di kalayuan. Hindi namin maintindihan kung gawa ito ng isang tao o gawa ng isang baka. Pero lahat kami ay natigilan at tumingin sa bahagi na kung saan nanggagaling ang tunog. Talagang natahimik kami noon. Anong hayop kaya iyan? Tanong ng aking tiyuhin. Baka aso o isang mabangis na hayop. Gubat na kasing bahagi na yan. Sagot naman ng isa naming katrabaho. Naku, wag lang siyang magkakamali. Baka makakatikim siya ng martilyo. Pabirong sabi naman ni Manoy at kami ay nagtawanan. Maya-maya lang ay narinig naming parang nahihirapan si Kaloy. Kaya umakyat si Tio sa kubo upang tignan ito. At makalipas lang ang ilang minuto ay tinawag niya kaming lahat kasi merong nangyayari kay Kaloy. At nang makapasok na kami ay nakita namin si Kaloy na nanginginig at tumitirik na ang kanyang mga mata.
talagang nagpanik kaming lahat at napagpasya namin na dalhin na ito sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Agad naman siyang binuhat ng dalawa naming kasamahan at dali-dali kami naglakad papuntang kalsada kasi maghihintay pa kami ng masasakyan. At nang makarating kami doon, ay kumalma naman si Kaloy. Agad naman siyang ibinaba ng aming kasamahan. Labis naman ang aming pagtataka kasi ang bilis ng pangyayari. Parang kanina lang ay mamamatay na ito. Pero bigla po itong sumigla nung nakarating na kami sa kalsada. Napakamot naman si Tio. Para makasigurado, mas mabuti na dalhin ka namin sa bahay pagamutan, sabi ni Tio kay Kaloy. Oo nga naman Kaloy, mas mabuti na makasigurado. Meron ka pa namang asawa at anak na uuwian. Tara na. Sabi naman ng isa naming kasamahan at agad namang pumayag si Kaloy. Makalipas ang mahigit 10 minuto ay meron namang dumating na tricycle at nagpaiwan naman ng ilan naming kasamahan. Bali ako, si Tio, Kaloy at Manoy lang tumungo sa bahay pagamutan. Sa pagdating naman namin doon ay agad naman siyang tinignan ng isang doktor. Pero normal naman daw ang lahat at dagdag pa ng sumuri. Isa lang daw itong pangkaraniwang lagnat. Kaya wag daw kaming mabahala. Sinabi naman niya kung ano ang gamot na dapat naming bilhin at agad naman itong tinandaan. Pinakain din namin si Kaloy ng mga prutas at bandang 9:00 ng gabi ay napagpasya na naming bumalik kasi nakikita namin na masigla naman ito at konting pahinga lang. Siguradong gagaling na siya. Sa pagdating naman namin sa site ay agad namin siyang pinapasok sa loob ng kubo at di kalaunan ay nakatulog din naman. Nagsabi naman ng isa naming kasamahan na meron siyang kutob na inaaswang si Kaloy. Pero pinagtawanan pa ito ng ilan naming kasamahan kasi malabo daw iyon. Kanyang pinagbasehan ang narinig naming tunog bago nanginig si Kaloy. Pumapasok na rin sa isip ko na baka ito nga ang dahilan kasi naging masigla naman siya bago kami makarating sa bahay pagamutan. Ang sabi naman ni Tio, bantayan lang daw namin ang kalagayan ni Kaloy. Bandang 10:00 ng gabi ay napagpasya naming pumasok na sa kubo. Para kaming mga sardinas noon. Pero tiis-tiis lang kasi wala naman kaming ibang matutulugan. Hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Subalit makalipas lang ang mahigit 1 oras ay nagising kami sapagkat narinig naming sumigaw si Kaloy. At nang tignan namin siya, ay nakita naming nakatingin sa bubungan. Meron na rin siyang hawak na martilyo. Tio, anong nangyayari? Tanong ko naman sa kanya. At nakita ko namang gising din si Kaloy at ang ilan naming kasamahan. Boss, anong nangyayari? Tanong naman ng isa naming kasamahan. Wag na wag kang magkakamali sa amin. Hindi kami takot sa mga aswang. At baka ikaw pa ngayong kainin namin. Pasigaw na sabi ng aking tiyo. At bigla na lang kaming nakarinig ng kalabog sa bubong. Na tila ba tinadyakan ito ng isang malaking tao. Nalaglag pa ang mga alikabok galing sa pawid at pumasok pa nga sa mga mata namin. Agad namang hinampas ni Tio ang bahagi na kung saan namin narinig ang kalabog. At yung ginamit niyang panghampas ay ang hawak niyang martilyo. Pero nakabaliktad. Yung tumama sa pawid ay ang pangbunot ng pako. At sabi niya, meron daw talaga siyang natamaan. At nasundan naman ito ng isang mabigat na lundag sa gilid ng kubo. Narinig ulit namin ang tunog na narinig namin noong kami ay nagiinuman sa harap ng kubo. Pero sa mga sandaling ito ay medyo malakas na. Bagaspang at buong buo. Kaya lahat kami ay talagang kinilabutan. Ito rin ang unang pagkakataon na natakot ako ng ganon. Nanginginig yung mga laman ko.
Makikita talaga sa aming mga mukha ang takot kasi nabigla kaming lahat. Pero si Tio ay hindi nagdalawang isip na lumabas ng kubo habang hawak-hawak pa rin ng isang martilyo. Hanggang sa sinundan na ito ng ilang kasamahan namin at sumunod na rin ako. Pero sa paglabas namin ay wala naman kaming makitang anumang hayop o nilalang. Labis naman ang aming pagtataka kasi ang bilis niyang mawala. Sinasabi ko na nga ba, inaaswang si Kaloy. Ayon kasi sa mga kwento, lapitin yung may sakit sa mga aswang. Bulalas ng kasamahan namin at ito rin ang kanyang sinabi nung una. At agad namang napailing si Tio. Mukhang magpupuyat tayo nito ah. Mahirap nang mahawaan. Sabi naman ni Manoy. Tama. Mas mabuting magpuyat tayo. Mas mabuti na makasigurado. At bukas na bukas, maghahanap tayo ng mga pangontra. Sasabihin ko rin tungkol dito sa may-ari. Sabi naman ng aking Tio at agad kaming tumango. Nanatili kaming gising hanggang sa sumikat ang araw. At mabuti naman na si Kaloy ay bumalik na sa dating sigla. Magaling na ito at hindi na masyadong mainit ang kanyang katawan. Kinahapunan ay dumating naman ang may-ari at agad namang sinabi ni Tio ang aming mga naging karanasan. Sinamahan naman niya kami na pumunta sa isang albularyo para makahingi ng mga pangontra. Maliban dito ay para mapatignan na rin si Kaloy. At sa pagdating namin doon, alam na ng albularyo kung bakit kami nandoon. Sinabi nga niya na inaaswang si Kaloy. Yun lang. At binigyan niya kami ng mga pangontra. Sabi naman po ng may-ari, talagang magaling daw ang albularyo na iyon at kilala sa bayan nila. At ang mas nakakakilabot, nung naglalakad na kami pabalik sa site, meron po kaming nakasalubong na matanda. Meron siyang dalang parang tungkod. Nakayuko na ito kung maglakad at nakita namin na meron siyang mga sugat sa kamay. Parang hinampas ito ng matigas na bagay kaya medyo namamaga. Kitang-kita naming lahat at dito na nagparinig si Tio. Nagulat nga kami na ginawa niya iyon. Mga dayo lang tayo dito. Pero kung babalik man siya, ay hindi lang martilyo ang gagamitin ko sa kanya. Pasigaw na sabi ni Tio. Sa maniwala kayo hindi Sir Chris. Biglang huminto ang matanda at tumitig ng masama kay Tio. Sa sitwasyon pa lang na ito, ay nagsimula na kaming maghinala. Kasi kung hindi naman ikaw ang pinaparinggan, ay hindi ka talaga magre-react. Ganun lang kasimple. Kami naman ay patawa-tawa lamang. Sa pagdating naman namin sa site, ang sabi naman ng may-ari ay hindi niya kilala ang matandang iyon. Pero minsan ay nakikita niya ito sa bayan. Hindi rin niya alam kung saan po ito nakatira. Kasi noon niya lang din ito nakita. At ang sabi naman ni Tio, meron na kaming ideya kung sino ang nambubulabog sa amin. Pero mabuti naman Sir Chris na hindi na naulit pa ang karanasang ito. Hindi na muli siyang bumalik o nagparamdam sa amin. Siguro nang dahil sa alam niya na alam na namin kung sino siya. Ito po sigurong dahilan. Natapos lang namin ang aming mga gawain pero hindi na muli kaming pinaramdaman. Itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari sa lugar ng aking pinsan. Sa mga panahong ito ay meron na siyang 2 anak at nakatira sila sa bahay ng kanyang biyanan na sa mga panahon din na ito ay matagal nang pumanaw. Bale, sila pong nagmana ng bahay. Sa kanila iniwan. Madaling araw pa lang ay pumunta na ako sa kanilang bayan kasi merong gaganapin na okasyon sa araw na yon. At gusto ko sanang tumulong sa pagkatay ng baboy nang sa ganun ay meron din akong maiuwi. Maliban dito, sigurado na magkakapera ako
Kasi galante itong pinsan ko kapag ikaw ay masipag. Sa pagdating ko sa kanilang baryo, ay bigla naman akong nilamig. Sabihin na nating malamig pa sa mga oras na to. Pero kakaiba itong nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay merong mga nakatingin sa akin at merong sumusunod. Hanggang sa unti-unti kong napansin na parang pabalik-balik ako sa isang bahagi. Madilim man pero alam ko kung saan ako dumadaan at natatandaan ko kung saan ako galing. Kaya labis naman ang aking pagtataka. Hanggang sa nakaamoy na ako ng babango na parang galing sa isang mamahaling pabango. Pero talagang nakakahilo. Nang dahil dito ay napahinto ako at tumingin sa aking paligid. At nang mapasilap ako sa isang malaking puno, ay meron akong nakitang mga tao na naglalakan at meron silang sinusundan na karwahe. Malaki at kulay itim. At nang makalayo ng mga ito, ay nagulat ako kasi merong tumapik sa aking likuran. Kaya agad naman akong napalingon. Sa mga sandaling ito, Sir Chris, ay parang hihiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan. Sapagkat yung tumapik sa akin ay isang babae na walang muka. Tumakbo ako ng napakabilis at mabuti naman na narating ko ang bahay ng aking pinsan. At nakita ko silang abala sa labas ng bahay. "Oh, anong nangyari sa'yo? Ba't ka namumutla?" Tanong ng aking pinsan. At dito ko na kinuwento sa kanila ang aking mga naging karanasan. Nakikinig din ng ilan sa mga matatanda doon at sabi nila na pagtripan daw ako ng mga engkanto na nakatira sa bahagi na yon. Hindi lang naman daw ako ang nakaranas ng ganito. Marami na. Ayon pa nga sa kanila, Sir Chris, meron na ring nawalang bata sa bahagi na yon at nahanap nila ito sa ibabaw pa ng puno. At kahit yung bata ay nagtataka daw kung paano siya napunta doon. Nawalan daw kasi ito ng malay. At yung pinsan ko naman ay nakaranas din ng pagpaparamdam doon. Minsan na rin siyang nakarinig ng tunog ng isang kalesa. Pero wala naman siyang nakita sa kanyang paligid. Ilan lamang ito sa mga kababalagan na nagaganap sa baryo na iyon. At sabi ko naman, magmula sa araw na iyon, ay hindi na ako pupunta doon ng madaling araw. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli po. Itago niyo ako sa pangalang Romel. Maraming salamat.